Thank you, Corey, for that rendition. Thank you also for the praise and worship who led us in our praise. We give thanks unto the Lord as we have received a mandate to receive the blessing and even the provision that we need today. Now, before proceeding, mga kapatid, let's welcome in our midst today si kapatid na Bel Fernandez. Is Bel here? Bel, pwede bang tumayo ka? Yan, welcome natin si Bel. Praise be to God. Thank you, Bel, for being with us today. I do hope that God will bless you as you participate in this corporate worship of this church. Ayan. So, kahit papano nadadagdagan tayo mga kapatid dahil sa panahon. Now, kanina binati natin si kapatid na Jubel sa kanyang pagpasa sa kanyang licensure exam. Nakita ko na siya eh. Saan si Jubel? Andun. Yes, praise be to God. Congratulations, kapatid. I think God is providing you with all His promises to you. And I do hope that you will keep that, kapatid, in your heart. All right? And always be thankful to the Lord. Always recognize Him as the source of everything. Kaya purihin natin ang Panginoon sa diwang ito. Sa darating na linggo ay first Sunday of the month, so we have our communion. Huwag po nating kalimutan ito, mga kapatid. Let's bring our loved ones and people who are close to us to come and celebrate the Last Supper of the Lord Jesus Christ. Ngayon, dun sa mga nanonood, ito gustong gawin ito every Sunday sana eh, pero nakakalimutan ko lagi. But this time, I will not forget it. Those are watching right now via our Facebook account and our YouTube. I'm going to pray for you while you are watching through your cell phone, television, or whatever, and lifting you up to the Lord. Hindi man namin kayo kasama dito, pero kami ay natutuwa na kayo ay nanonood. Pwede ba tayong manalangin sandali kayong nasa screen, and I'll pray for you, declaring that the power of God will transcend to you wherever you are, whether you are sitting or you have other work to do. You are in various parts of the Philippines and in the world. Let's come into the presence of God. And I would like to lift you up to the Lord. So, ilagay lang inyong mga kamay sa screen ninyo and I'll pray for you right now. Lord, salamat po dahil hindi lang kami na naririto na nagsasamba, but there are other people who are watching us through the YouTube platform and the Facebook platform. Father God, we beseech you to be with them as they watch, as they listen to the message of life. I pray, Lord, that you will allow them to experience you in a more direct manner by way of watching and declaring that your presence, Lord, will transcend upon them wherever they are, whether they are in the Philippines or in the world. I pray, Father God, that you will be with them, especially if they have a request from you, prayer for healing, prayer for provision, and prayer, Father God, for the success of whatever they want to do. We commend them right now in Jesus' name. Amen and amen and amen. Please lift your Bible. Taas po ang Biblia ngayon. Sabihin po natin, this is my Bible. This is the Word of God. And with this Word, I am blessed today. I am renewed today. And I will claim I am healed. And I will never be the same again with this Word. Everybody say amen and amen. Okay, open your Bible in the Old Testament. Naku, madaling hanapin ito, mga kapatid. Saan ito? Pinakamadaling hanapin? Sa Genesis. Yes, Genesis chapter 22, beginning from verse 1 and 2. Medyo hati-hati po. Pakinggan niyo mabuti. Genesis chapter 22, we will begin reading 1 and 2. And then we will jump to verses 12 to 14. Ayan, 12 to 14.
By the way, babasahin ko ito sa New International Version, but whatever translation you have, that's fine. Verse 1 and 2. Sometime later, God tested Abraham. Now, take note. God what? Tested. Say it again. Tested. Tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. Oh, tama-tama doon sa awit kanina, no? Here I am, Lord. Here I am. He replied. Then God said, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Can you picture now the story? Okay, let's jump to 12 to 14. Ganito ang pagkakasabi naman. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. In verse 14, so Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain the Lord it will be provided. This is the word of God for the people of God. Everybody say, amen and amen. Let's bow our heads and pray. Father God, allow the power to come in our midst today. Let the message and the power of your word be upon those who would like, Lord, to have a new experience of you. Let your word speak mightily and boldly to those who would like to be touched by special touch of your power, whether they are here in their television elsewhere watching. Father, come. We ask your Holy Spirit, in the name of Jesus, to come and fill us and let the power of the Holy Spirit flow upon us today, that we receive the provisions coming from our Father who is in heaven. Amen and amen. Bago ko ituloy ito, natutuwa ako kasi nakita ko si Dr. Araceni at si Rosaidan dito na, yung dalawang mga doktor natin. Natutuwa po kami, kayo kasama namin. Sabi ko kayo binigyan na ng parol ng Bureau of Medical Health. Kaya tutuwa kami, kasama namin kayo sa umagang ito. Mga kapatid, ito yung istorya. I think this is a very famous story that you have encountered. Tama po ba? Ito yung madalas na sinasabi, sinesermon. But I would like us to look into a different understanding of the text and passage in the story today. Alam natin na mag-backtrack tayong konti, a little. And we'll try to do that very, very quickly. Alam po natin na sa Isaac ay isang espesyal na handog ng Diyos. Remember? Siya po'y anak ni Abraham and Sarai. Alright? Alam din natin na bago ibinigay si Isaac, mga kapatid, si Abraham at saka si Sarai, they were in the advanced age. Alam natin yan. Tama ba? Sila ay matanda na. In fact, magiging mahirap para sa kanila na magkaroon pa ng anak. So it's really impossible. Within the realm of science and medicine, perhaps. Pero, sa kanilang pagtitiwala, pananalangin sa Diyos, sila po ay binigyan ng isang anak. Very special. Not only special, Isaac is so precious. Sino po dito may isang anak lang?
Taas ng kamay ng isang anak. Alright, isang anak. Yung iba, marami, no? Yung iba, isa lang. Yung yung apo namin, nag-iisa lang eh. Hindi na nadagdagan. So, hanggang doon lang eh. Isa. Ngayon, pag nag-iisa kasi, special. Tama po ba? Kasi walang iba eh, special. At dahil dyan, napaka-precious, halaga ng nag-iisa. Kaya sabi nga nila, pag nag-iisang anak, ito is oil. Tama po ba yan? Kasi wala ka ng ibang comparison, wala ka ng ibang bibigyan ng pansin, nag-iisa lang. So, yun ang kalagayan. Now, etong si Isaac, nag-iisa lang, so precious. You know, they were waiting for this. They were asking God to give them a child. And lo and behold, God responded, and they were given a child, and they named him Isaac. However, ang Diyos na nagbigay nito, nakipag-usap kay Abraham. Sabi niya, in verse 1, let me go back to that, which I've already mentioned. Sometime later, God tested. Wow! God tested. Ano ang test kay Abraham? Or Abraham, brother? Ang test sa kanya ay kanyang ihahandog si Isaac. The only one. Ihahandog niya. Para yun ang kanyang magiging karampatang tugon sa Diyos na nagbigay nito. Now, if I will ask you, what will you do if God has given you a special thing? Alright? Binigyan kayo ng napakaganda. You're asking for that, kapatid. Pagkatapos sasabihin sa iyo ng Panginoon, pwede ba, dahil ako naman na nagbigay niyan, pwede bang i-offer mo sa akin? Napakabigat. Kung naghintay ka ng mahabang panahon, pagkatapos sasabihin ng Diyos sa iyo, pwede bang kuhanin ko? At pwede na ba niyang kuhanin? For example, matagal kayong humihingi ng isang napakagandang pagkakataon sa buhay. It could be wealth, it could be profession, it could be career, whatever it is. You have been kneeling down for the past so many years, and when God has granted it to you, you are so joyful. You know, you are full of excitement. You want to do everything. You know, you're soaring high. Lord, thank you so much. Ibinigay mo sa akin. Then sabi ng Panginoon, ganito, pwede bang ibigay mo sa akin yan? Total, ako naman ang nagbigay. Baka pwedeng ibigay mo sa akin. What would be your reaction? What would be your response? Definitely, within human standard, sasabihin mo, ay, teka muna, ba't ko naman ibibigay sa iyo? Binigay mo na nga sa akin. Matagal ko nang hinihingi. Pero, hindi ko naman ibibigay ng basta-basta. The question is this: are you willing to do it? Are you willing to completely obey what God is telling you to do? Alam niyo, ang Diyos ay Diyos ng pagsusulit. Tama ba yung Tagalog ko ng test? Ang test is pagsusulit. Tama ba yan? Ano ba ang another Tagalog ng test? Pagsubok. Alright, sige. Subok. Ang Diyos ay Diyos ng mga pagsubok. Tandaan niyo yun. He is a God of test. He keeps on testing. And it is just, sometimes it's not just a simple testing, but He will test each one of us. God's acts should be understood by way of test. God's way is always framed on a test. God's test is a measurement of trust. God's test is a measurement of faith, allegiance, and obedience. Ngayon, dahil ang Diyos ay Diyos ng pagsubok, lagi niyang inilalagay ang tao sa pagsubok, mga kapatid. Mayroong rason, mayroong dahilan.
Now, tatandaan din natin, kuminsan yung pagsubok ng Diyos, masakit. Kuminsan, pag sinusubok tayo ng Panginoon, napakahirap tanggapin. Pag sinusubok tayo ng Panginoon, napakahirap pakaisipin. Sapagkat meron tayong ganitong contention palagi. Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit mo naman ginawa sa akin to? Lord, bakit naman pinapadama mo sa akin ang hirap na ito na pwede namang hindi? Wala mo na akong ginawang masama sa iyo, Lord. Bakit ganitong pahirapan mo ako? Ganyan kadalasan ng ating nasa sa isip. Now, I would like to share with you one time, naging evangelistic speaker ako sa gawing Pampanga. Alright. Ang ano tawag to? NLEX, hindi pa ganyan noon araw. Sino nakakatanda ng old NLEX? Dumadaan ba kayo doon sa old NLEX noong araw? Hindi pa ganyan. Kasi yan, ang setup ng NLEX ngayon, ang mga highways natin ay international standard yon. Noong araw, 2 linya lang yan. Hindi yan, kabilaan, tig-2 linya. Sa gitna nito, meron siyang malalim na parang ravine. Tandaan niyo yan? Tapos hindi pa expanded yan, ganun lang. So, gabi, after my evangelistic crusade, ang dala kong sasakyan, yung gawa ng backyard. Nakakasaka pa yan yung gawang backyard. Tawag nila rin, gawang backyard, yung mga sasakyan. Noong araw, hindi ka makakabili, yung mga churches, mahirap makabili ng brand new. Mahal. And even individual people would buy a backyard manufactured vehicle. Sino yung nakakatanda yung mga tipong XLT? Ay, hindi natanda. Ay, pasensya na po kayo, mga brand new pala yung inyong nakasanayan. Yun ang gamit ko. Yung pinangpapasada sa probinsya. Yun ang dala-dala ko. So, from the evangelistic crusade, that was December. Pauwi na ako, mga kapatid. Nag-drizzle. Ano yun, nung nagkaroon ng ulan ng kaunti. So, yung pavement naging madulas. Ang tuloy ng aking takbo, pagdating dito sa gawing, if I'm not mistaken, is gawing Santa Rita. When I applied the brakes, tumigas. So when I hit it hard, nagkaroon siya ng lock. So imbis na magpreno ako, kumagat yung preno na kung saan nag-slide yung sasakyan. To cut the story short, ang tinamaan ko ay isang brand new Starex. Noong time na yon, pag may Starex ka, it's a status symbol. Tinamaan ko yung likod. Yung kanyang hagdan, di ba may hagdan na gano'n yun? Tinamaan ko yung hagdan na UP yung pinakalikod. Alam niyo, natulala ako. Yung sasakyan ko, nawasak. Yung radiator, nahati. Di traffic na, etc., etc. Dumating ngayon yung NLEX, yung patrol nila. So, bumaba ako, yun ay gabi na, sabi ko, binili ko yung aking card, sabi ko, pastor ako. Hindi ko tatakbuhan yan. You just contact me dyan sa number na yan, saka natin pag-usapan. So, itinabi, lumarga na yung Starex. Brand yung Starex. Nung panahon na yun, napakamahal. Ngayon, ako namang problema kung anong gagawin ko sa sasakyan ko. Hindi na under Wala na. So, tumating yung tow truck. Itinaw, dinala sa impounding dito sa may NLEX. Alright, to cut the story short further, mga kapatid, natenga yung sasakyan doon, hindi ako makauwi, nagpahatid na lang ako somewhere doon sa MacArthur Highway. Nakiusap na lang ako para makauwi ako. To cut the story short further, ito yung sinasabi ko. Lord, bakit naman? Sumunod naman po ako sa iyo. Pumunta ako doon sa krusada to share the gospel. To save people. To bring them to your fold. Bakit naman po? Ginawa ko lahat. Bakit naman po na ako ay magkaroon ng ganitong karanasan? You see, church? Are you with me with that scenario? Alam mo, bilang pastor,
Ang bigat kasi ginawa mo lahat yung gagawin mo eh. Sinunod mo lahat yan eh. Pagkatapos ngayon, nakabangga ka, mga kapatid, bakit nangyari? Di ba pagsasabihin mo, ginawa mo lahat sa Panginoon, bakit parang binabayaan ka ng Diyos? Tama po. Okay. Dagdagan ko na lang. Yun po ay magpapasko. Kaya yung aking 13 month, napunta ron, kulang pa. Kaya ako'y nangutang na nangutang para makabayad. Eh, yung may-ari kasi, ayaw niya na pukpukin. Yung likodan, ayaw niyang pukpukin. Ang gusto niya, papalitan niya ng buo. E magkano during that time yung isang buo na ikakabit? Wala akong magawa sapagkat yun ang gusto ng may-ari. Ang problema ko, yung hagdan, sabi ko doon sa kakilala kong gagawa, pwede bang hinangin mo na lang? Pagkatapos pagandahin? Eh sabi ng may-ari, ay hindi po pwede. Kailangang bibili ng bago. Noong panahon na yon, yung isang hagdan na yon, nakakahalaga ng 25,000. Hagdan lang. But yung question is that, why? Hindi ba dapat yung protection na sa akin? Kasi ginanap ko yung dapat na gagawin ko sa pangalan niya. But it turned out to be an accident. Yung December po na yon, ang amin pong, ano tawag dito? Ano kinakain? Ano tawag doon? Ang Noche Buena po namin ay tuyo. Masarap pala ang Noche Buena tuyo. Subukan natin. Malungkot na Pasko dahil lahat napunta roon. Now, to cut the story short, mga kapatid, kung ikaw na isang mananampalataya, ang iyong pananaw, kapatid, sa lahat ng nangyayari ay misfortune. Nangangahulugan lamang na ito na masyadong mababaw ang pagkakilala mo sa Diyos mo. Now, when we experience such, it is because God would like to validate His purpose upon us. Let me say this. Ginagawa yan, inaalaw yan ng Diyos. Hindi ang Diyos ang gumagawa, God allows it. God allows it. Hindi gusto ng Diyos na magkasakit ka, kapatid. Hindi gusto ng Diyos na magka-cancer ka. Hindi gusto ng Diyos na mamatay ka. Hindi gusto ng Diyos, kapatid, na maging kawalan ka o nawalan ka. Hindi gusto ng Panginoon yan. Kung meron mang umiiyak, kung meron man nagdaramdam every time, ay ang Diyos na nakakakita ng kanyang mga anak na umiiyak, nagdaramdam, nalulungkot, nawawalan ng pag-asa. That's the truth. And that's the theological premise of who God is. But God will keep His silence because of a purpose. Dahilan ng Diyos, He will allow it. Okay. Let it be done. If that's the course, let it be. Remember Job? Sabi ng demonyo sa kanya, yang si Job mo, kaya lang naman nagtatapat yan kasi binebless mo eh. Subukan natin, alisin lahat ng blessing. Kung ikaw pa rin ang kanya magiging Diyos. Gawin natin, alisin natin, pati kayamanan niya, pati asawa niya, pati anak niya, lahat alisin natin. Tingnan natin kung itong si Job ay magpapatuloy pa rin. Ang sabi ng Diyos sa kanya, alright, I will allow it because of a purpose. But do not kill him. So, true to the promise, ang dyablo, ang kanyang pinatay, yung kanyang asawa, kanyang mga anak. Ang nauna nga nawala, mga anak sumunod yung asawa, nawala lahat.
Inalaw ng Diyos yun for a purpose. Isipin niyo pinagdaanan ng tao, napakahirap. But if I will tell you the whole story of Job, mga kapatid, makikita niyo kung paano kumilos ang Panginoon until such time that Job received the double portion of God's blessing. Ngayon, itong kalagayan natin mga kapatid, inaalaw ito ng Diyos na mangyari to validate, let me say this, to validate His purpose. Not for us to experience pain. God will allow it to take place because He would like to validate His purpose upon us. Tandaan niyo yan mga kapatid. So when we are experiencing tests in our lives mga kapatid, hindi sapagkat tayo po ay masamang tao, hindi po dahil tayo ay gintihan, hindi po dahil tayo mga kapatid ay walang kwenta, ay dahil po tayo ay ibinabalidate ng Diyos ang kanyang layunin sa atin. You must be thankful and you must look at this on a positive level and note, because when that validation is completed, I will tell you one thing, church. You cannot imagine how God will bring forth all the blessings and provisions that you deserve. Anong kailangan natin? Ang kailangan natin to pass the test. To pass the test. Sino po dito ang mga estudyante at naging estudyante? Hindi ho ba nagte-test tayo every time? Sino mga teachers dito? Hindi ho ba nagte-test, gumagawa kayo ng mga test questions? Tama, ano po? Ayan. Nung ako nasa law school, yung ibang mga klase ko, school bukol. Kasi habang nag-exam kami, binubuksan nila yung kanilang cellphone kasi may mga data. Yung mga tanong na hindi nila siguro naaral, magbubukas doon magre-rely. You know, when God is giving a test, wag mo tayo mandaya. Kailangan po maging tapat tayo sa pagharap sa test. Ulitin ko, God's test is validation. Binabalidate ng Diyos. Kaya kung ikaw kapatid, umiiyak ka dahil sa problema na dumating sa iyo, God is validating something. Now, if you will ask to yourself, bakit ang tagal-tagal naman? Kasi hindi pa validated eh. Marami ka pang areas ng buhay mo na hindi pa nababalidate ng Diyos. In other words, you do not deserve the blessing that you should receive because it is not yet validated. And you have to do something so that it will be validated. Kailangan makapasa tayo sa test. Because God's test is inevitable today. Alam niyo, yung mga tao, ang pananaw nila sa mga problema sa buhay ay galit ng Diyos. Nangangahulugan yun na yung tao walang relasyon sa Diyos. Amen? Kaya kung kayo mga kapatid, marami kayong tanong sa buhay ninyo at kinu-question ang Diyos, mga kapatid, that means you don't have relationship with God because you do not understand your God and you do not know your God. So you have to learn, church, that when you deal with test, kailangan kapatid, naiintindihan mo na yung relasyon mo doon sa nagbibigay ng test ay klaro. You have to pass. Tama-tama pala ito kasi si Jobel nag-pass sa kanyang LET exam. Ayan. Ano bang itinetest dito? Batay sa istorya. Anong ibinabalidate ng Diyos? Tingnan natin. Sino po dito ang dumadaan sa problema sa taas ng kamay? Wala. Oh, Lord, thank you po. Wala po mga problema. Magagaling po dito sa Valenzuela. Wala mga problema. Okay. Ulitin ko yung tanong ko. Sino dito ang walang problema? Babalik rin ko. Baka meron dito yung walang problema. Alamin natin. Sino po dito may problema? Taas ng kamay. Tama po ba? Alam niyo lahat ng bagay may problema. Tama po? Kapatid, kung may mga problema tayo, pinagdadaanan po yan.
Wala pong tao na walang problema. Walang simbahang walang problema. Wala pong mag-asawa na walang problema. Pag meron nag-ausap na mag-asawa, sabihin, hindi kami nag-aaway niyan, hindi ho sila mag-asawa. Tama ba ba? Natawa mabuti si Pastor Liberan eh. Nakuha pa rin yan? Pero yung mga ganun eh, yung ini-interview mo, kinakausap mo, sabi, kami mag-asawa, hindi kami nag-away niyan, ni minsan. Pag ganun kapatid, hindi kayo mag-asawa. Alam niyo bakit? Gusto niyo malaman? Ano mang individual na magkaiba, hindi mag-aaway. Mag-aaway. Magkaiba nga eh. Ang mag-asawa, magkaiba yan. Ang mag-asawa, iba ng ugali, iba sila ng kanilang pananaw. Ano mang bagay na magkaiba, may conflict. Ano ba? Ngayon, kung tayo may mga problema, meron tayong dumadaan tayo dito, it is because God wanted to validate His purpose. Binabalidate ng Diyos ang kanyang purpose sa atin. Alam niyo ngayon, ang church natin as a whole ay dumadaan sa mahigpit na pagsubok. And that's part of God's validation. Just recently, I would like to admit to you na ako ay medyo nag-iisip. Hindi niyo alam yun. Ako lang nakakaalam. Sapagkat ang iglesia natin ay kailangan magdesisyon. To whether or not we change the name, to whether or not to correct the history, to whether or not to do something to make the church even better. But seemingly, merong mga, dislikes and it became unpopular. So being your admin pastor, siyempre ako ang tirade. No? Ako ang focus ng tirade. I'm contemplating really, baka naman kako yung aking presensya at ginawa would come between you and those people. Sa akin, sabi ko, kung yun lang ang magiging dahilan, I better, leave the church. Kaya iwan ko na lang kayo para babalik kayo sa pagiging isa ninyo. Kasi kung ako ang dahilan, alis na lang ako kasi mayroong mga hindi nakagusto, ayaw nila, sumama ang loob nila, nagtampo sila. Now, to maintain unity among you, I would rather sacrifice myself to get out from the church. Kaya ngayon po ay nagpapaalam na po ako sa inyo. Yeah, I'm just kidding mga kapatid. Baka seryosohin niyo yun. Ala pa hong komperensya this week pa lang. So we do not know. Mahirap. Ako'y ngingiti-ngiti lang pero deep inside my heart, I'm really taking it seriously. But I will not back down on the very principle of what is right. If this is the right thing to do for the glory of the Lord, so be it. I'll take the risk. Kaya, dumadaan ako sa pagsubok na yun, mga kapatid. Kaya naubusan ako ng buhok nitong past few days and months. But I consider that as a validation coming from the Lord. I take that God is validating something for a great purpose for the church. And because of that, I would take it something that would enable us to become even stronger. Mga kapatid. Sabi ko nga, ang estado na ng
iglesia nyo rito ay kakaiba na. At maraming naghihintay na sila ay matransfer dito ngayon. Payagan natin, Dr. Ramelia, no? Pwede. Ngayon, ano ba ang kailangang makita doon sa validation, which I would like to share with you today on the basis of that story? The first one, tandaan nyo ito, God will always test our obedience. Say obedience. Ang itinetest lagi ng Diyos, obedience. Unang-una yon, number 1 yon. Itinetest niya yung obedience. Ang Tagalog na obedience ay pagsunod. Yun ang una. Susunod ka ba o hindi? What does it mean to be obedient? Obedience must be a complete trust. Alam nyo, sa kalagayan dito ng pagsunod, yung pagsunod sa standard ng Diyos, kapatid, ay complete trust. Wala kang alinlangan, wala kang duda, hindi ka nag-iisip ng anumang bahagi ng reservation sa buhay mo. It is a complete trust. So, when you are being tested, the first validation is to test your obedience. That means, church, God wanted to know whether or not you will follow. Let's look at verse 1. Ano sabi po sa verse 1? Look at your Bible. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham. Ano sagot ni Abraham? Here I am. Narito po ako, Panginoon. Nasusundan niyo mga kapatid? Alam niyo, minsan pag bine-bless tayo ng Lord at may hinihingi ang Lord sa atin, ni hindi tayo makasagot ng, here I am. Tama, mali? Isa sa batayan ng obedience, kapatid, ay yung pagsagot mo, Panginoon, narito ako. Bakit? Kasi, kapatid, pag hindi ganun ang sagot mo, meron kang panahon at tsansa na hindi sumunod. Nasundan po. Kaya kailangan, meron kang kalagayan na ikaw ay susunod. Here I am. Narito ako. Pero yung mga ayaw sumunod, hindi ko nila sasabihin, teka muna, hindi ko sasabihin andito ako. Baka hingin ni Lord. Baka hingin ni Lord yung aking house and lot. Baka hingin ni Lord yung sasakyan ko. Baka hingin ni Lord yung aking kita. Baka hingin ni Lord. Kaya mainam na, huwag kang sumagot. Pero yung mga sumusunod, mga kapatid, na wala pong iniisip na ano paman, because of complete trust, ang kanyang sasabihin, here I am. Narito po ako, Panginoon. So, makita ninyo yung test ng pagsunod. Si Abraham, mga kapatid, complete obedience. He said, here I am. And you will notice here, kapatid, na si Abraham, sinunod niya kung anong sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon in verse 2, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering. Isipin mo, kapatid, yon? Ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, ihahandog mo yung anak mo sa akin. Ibinigay ko yan, may karapatan ako dyan, kaya ibibigay mo siya sa akin. It is a validation of obedience. Alam niyo, ang mga taong sumusunod sa Panginoon, hindi ho nakikipag-compromise. Nakakita ba kayo ng sinabi ni Abraham? Sige Lord, ibibigay ko po, pero may mga kondisyones. Wala kang makita, kapatid. Not even any qualms of complacency in the part of Abraham. He just simply said, here I am. Sabi ng Diyos, isakripisyo mo sa akin. Aba, wala pong kagatol-gatol. Wala kayong makita ron na discussion nilang dalawa tungkol sa pakiusap, makipag-compromise. You know, when you talk of obedience to the Lord, no compromise. Lord, susunod po ako, pero pwede po ba after na ako ay mag-retire?
Lord, susunod po ako, ibibigay ko yan. Provided, palitan mo po ng Ferrari. Sino po dito may mga ekstrang sasakyan? Kakatukin kayo ni Lord mamayang gabi. Sabi ni Lord sa inyo, anak, hindi pa dumarating yung sasakyan ng simbahan nyo. I-donate mo muna yung brand new mo na Fortuner. Ang tanong, dahil sinabi ni Lord, susundin mo. Natural, sasabihin mo, Panginoon, pambihira mo, pinag-ipunan ko yan. Hinuhulog-hulugan ko pa. Bakit ko naman ibibigay sa simbahan? Alam niyo mga kapatid, pag ikaw ay complete na nagtitiwala sa Diyos, hindi ka makikipag-compromise. You will never compromise anything. You will just simply say, yes, Lord. Yes, Lord. Halimbawa, si Nanay Lucy. Nanay Lucy, maganda pa yung inyong Innova. Bago-bago pa. At ito ay automatic. Kinatok kayo ng Panginoon, ni Lord. Sabi ng Lord, yung sasakyan mo, pwede ba ipagamit mo kay Pastor Libiran? Ang tanong, papayag ba si Nanay Lucy? Sasabihin niya, anong tawag dito? Walang reservation whatsoever. Yes, Lord, I will. You see, you're putting your complete trust in the Lord. You know why? Because you know that God will replace your Innova with something bigger and better and even expensive. Pero kapatid, kung nakikipag-compromise ka sa Panginoon, that means you do not trust God of anything and everything. Amen! Nanay Lucy, nagbibiro lang naman po ako. Ano po? Kung hindi pa naman magsalita ang Diyos sa inyo, di wala pa yon. Ano? Okay. I'm just making that as an example. So, the first test is to validate our obedience. Ngayon, pag inihingi ng Panginoon, yung ibinigay sa inyo, are you willing to give it? Hinihingi ng Panginoon yung talent mo. Are you willing to give it? Give it without compromise? Are you willing to give your time for the glory of God without any compromise? That's the validation. The first validation of God, of His purpose. Sabi ng Lord, ganun Lord, ay nako, hindi ka pala pwedeng bigyan kasi hindi nakapasa ang iyong obedience. Bagsak ka. Pangalawa, it is the test of character. God wanted to validate our character. God would like to validate the character in order that His purpose will be realized. Let us look at Abraham. Tingnan natin yung karakter ni Abraham. Abraham did not complain at all. Nakakita ba kayo doon mga kapatid? Sa lahat, mula yan, yung 22, wala kayong makikita na si Abraham nag-complain. Wala kang makikita na negative si Abraham sa kanyang Diyos. Wala kang mababasa dyan ni isang linya, isang word na si Abraham ay sinisi niya ang Diyos. Never that you can see anything in this particular passage that would question the command of the Lord. Isipin mo kapatid, napakatagal nilang hinintay si Isaac na dumating. E nung makita si Isaac, mga kapatid, ang cute-cute ni Isaac nung nakita, no? Ang gwapo, nung lumaki si Isaac, gwapo. Nung nakita si Isaac, makisig ang katawan. Isipin mo, talented, skillful. Tapos sasabihin ni Lord, akin na yan. What kind of character would you like to show? When God asked Abraham for his son to be offered, he obliged without any question. To put it simply, Abraham was willing to give his precious treasure
like his son, Isaac. Nasundan po yon. Kapatid, yung karakter, tinitingnan ng Diyos. Kung yung karakter mo, kapatid, hindi papasa, you don't deserve to receive greater blessing from the Lord. Ano ang response? Let us look at the character of Abraham. Hindi mareklamo. Sino po dito sa inyo mareklamo? Sino po dito ang nagrereklamo na tayo ay mag-aalas 11 na? Kapatid, it is a test of character. When you engage yourself to come to church, God is looking at that character so that the blessing will come to you. Do you know the reason why we are not receiving blessing after a worship service? Because we failed on the test of character. Binabalidate ng Diyos yan. Habang nakikinig kayo sa akin, habang tayo nag-worship, habang umaawit, God is validating already whether you will receive it or not. Sasabihin ng Panginoon, pag na-validate ka, ay, hindi ko muna ibibigay sa iyo ang araw na ito because you failed the test. Your character is not good. You don't have to receive it because your character does not deserve to receive such blessing. Sipin niyo mga kapatid, ganyan yan? Pupunta ka sa church, lagi mo tinitin ang relo mo. Buti, yung cellphone nyo, inaalis na ninyo, no? Bawal dito cellphone. Dahil yung demonyo, gagamitin niya yung cellphone ninyo. Tama po ba? Tapos punta nyo rito, kwento lang kayo ng kwento sa katabi ninyo. E di, anong validation? Sabi ng Lord, you don't deserve. Wala kang blessing. Tapos gusto natin tanggapin lahat dahil hinihingi natin. Hindi ko lahat na hinihingi, bibigay ng Diyos. Bakit? Kasi po, hindi na-validate yung ating character. Now, tingnan natin dito, mga kapatid. Si Isaac ay only son. Precious. Tatanungin ko kayo, kaya niyo bang ibigay sa Diyos yung inihingi niya na valuable sa inyo? Ang oras ay valuable. Ang oras mahalaga. Hinihingi ng Diyos yung oras ninyo. Tanong, bibigay ba ninyo? Hanggang mamayang gabi. Are you willing? Because it's a test of character. Hindi yung, naku, ang pambira mo, tagal-tagal naman sermon naman yan, pastor na yan, oh. Tagal-tagal naman service dyan, kaya hindi na ako mag-church. Kasi yung oras dyan, hindi ko type. Kasi yung ganito yan, daming reklamo, walang parking space. Walang mapaglagyan ng aking limousine. Nasundan yung aking punto, mga kapatid? It's a character. It's a test of character. God wants to validate it. Are you willing to give this precious thing in your life? Handa ba ninyo? Dahil alam ninyo, kapatid, na pag ang Diyos ang humihingi, alam niya kung ano ang kanyang dahilan, bakit. Pero tayo, siyempre, ayaw natin yun. Dahil yung mahalaga, ayaw nating ipamigay. Yung kayamanan natin, kung maari lang sana, hindi tayo magbibigay sa church. At kung magbigay tayo, konti lang. Nanghihinayang tayo eh. Di po ba? Sino po nanghihinayang sa kanyang ibinibigay sa Diyos? Sino po nanghihinayang na ibigay niya yung oras niya sa Diyos? Sino po nanghihinayang sa inyo na siya ay tamarin pagdating sa gawain ng Diyos? Again, ito pong si Abraham, sinubok ng Diyos sa kanyang karakter. God validated it. At yun din ang gagawin sa atin. Natatanda ko istorya dito eh. Merong isang bansa sa Africa, doon sa aming bayan. Naniniwala kayo doon? One time ako naimbitahan sa Korea, sa South Korea. Kami ay as a resource person. Nung kumakain kaming ganyan, nagbubulungan yung marami.
Hindi ako, annoyed ako, bubulungan niya marami, hindi ko naiintindihan yung Koreano nila, gano'n sila, no? Sabi ko, ano kayang ibig sabihin nito mga ito? Sabi ko, gano'n. Kinausap ko yung interpreter. Sabi ko, will you kindly interpret what they were saying? Sabi gano'n. Sabi niya, Doc, sabi niya gano'n, they were asking if you are from Africa. Alam niyo, gusto kong kunin yung mangkok ng, ano yun, mainit na maanghang, kalbitang. Gusto ko ibuhos sa kanila eh. Sabi ko, anong pambihira, ikutis ko na ito. Mukha bang masyadong madilim ba yan? Hindi naman. Alam naman nalang Pilipino ako, bakit tatanungin pa ako from Africa? To cut the story short, meron isang bansa doon. Ang ugali na at kultura, pag ikaw ay nakapansin ng maganda, kanilang ibibigay. Yung mahahalagang bagay, kahit anong mahalaga yon kapatid, pag napansin yon at nagustuhan, ibinibigay. Ngayon, may dumalaw na isang presidente dun sa bansa. Pagbaba niya sa eroplano, nagkita siya ng kamayan. Napansin, noong presidente na ito, yung suot na singsing noong pinuno ng bansa na yon, talaga kapatid, ang lalaking mga diamonds. Nung napansin niya, sabi niya gano'n, Mr. President, you have a beautiful ring. I think that is worth millions of dollars. Oh yeah. Sabi niya, wow, thank you so much for appreciating that, Mr. President. Alam niyo, inalis niya yung singsing. Tapos ibinigay niya doon sa presidente. Ay, totoo nga. Ano man bagay na makita mo kahit anong halaga niyan, ibinigay. Ngayon, dumarating yung asawa ng presidente, pababa doon sa hagdan. Napatunga nga yung presidente ng Africa. Sabi niya, Mr. President, you have a beautiful wife. Ano mo ginawa ng presidente na yan? Kinuha niya yung singsing. Keep your ring and I will keep my wife. Kidding aside, kapatid, kuminsan saan tayo nagpe-fail? Sa karakter. Binless ka ni Lord. Binigay lahat ng kailangan mo. Binigay lahat tagumpay mo. Yung panalangin mo, sinagot niya. Galing ka. Ngayon, kapatid, mayroong hihingin sa iyo ang Diyos na precious. And now, you are saying, no, God is testing your character. Lastly, it is a test of the heart. Ito ay pagsubok ng puso. Sinusukat ng Diyos yung puso. Si Abraham, sinukat yung puso niya. Ano sabi sa verse 12? Do not lay a hand on the boy. Nung papatayin na ni Abraham si Isaac, sabi ng Diyos, do not lay a hand on the boy. He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son. That's the very heart of a person trusting God. That is the very heart of someone else who will do everything for his God. Ano sabi niyo ng Panginoon? Natakot ka sa Diyos. Yung puso mo ay may pagkatakot sa Diyos. Kaya alam mo, ang Diyos ang nagsasabi, hindi ka natakot. He is willing to sacrifice. And that's the very core of the heart of Abraham. Kahit naiiyak siya, kahit naluluha siya, kahit na magiging mapait sa kanya yun, kapatid, his heart is simply saying, Lord, you are the source of everything. I am giving it back to you. Kapatid, ngayong umaga, hinahamon tayo na sa pagdaan ng mga pagsubok ng ating buhay, nakahanda ba tayo na harapin ang lahat ng ito as a test of our life, as a test of our service to God? God is validating something for His purpose. And if we pass that validation, ano mangyayari? And this is the portion, and I will end on that portion. Ano po ang ginawa ng Diyos? Sabi niya, in verse 13, Abraham looked
up, and there is a thicket. He saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. In verse 14, listen, church, and I will end. So Abraham called that place, the Lord will provide. Hallelujah. Praise be to God. You see, when you pass the test, when you are validated, your obedience, your heart, ano ba? Yung karakter mo, pag naipasa mo yung kapatid, who will provide? Nakita ninyo yun, mga kapatid? Dito sa istorya na ito, sabi ng Diyos, huwag mong papatayin. Nakita kita. May pagkatakot ko sa Diyos. And because of that, sabi niya ganon, I will provide everything for you. Kaya tinawag na lugar yun na Jehovah Jireh, because God will provide. You see? Abraham passed that test, the test of obedience, the test of character, and the test of heart. And God opened up what Abraham deserves. And until now, we are enjoying the provision that the Father has given to Abraham. Amen. It is by doing so, church, that even this church, it will pass the test. I will tell you, this church will never be the same again. You will never be the same again, because you have passed the test of your obedience, of your character, and of your heart. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. I love to be